ikaw yung best attorney in the world, di ba? Go, Lilet! Oy! Ay, sorry. Ba? Ay, Hindi mo na kaya, oh. ayoko pang umiinom. Gusto ko pang uminom. May problema ka ba, Lilet? Mahal kasi kita eh. Hindi lang bilang kaibigan. In love ako sa'yo. Attorney Simmons, bakit ka mag-isa? Hinihintay ko lang si Bonnie. Sinabi ko lang naman yung nararamdaman ko eh. Wala naman akong balak ipagsiksikan yung sarili ko sa'yo. Oh, ito mo na. Di mo na kaya. Attorney Ignacio, andyan na ba si Bonnie? Balis na siya eh. Mukhang hinatid pa uwi si Lilet. Kaloka ka naman, bestie. Ba't ka kasi nagwalwal? Anak, pagtimpla mo muna siya ng kape, tapos mag-init ka ng tubig, ha? Kuha kang tuwalita, mapunasan, mahimasmasan man lang. Sige po, tay. Minsan tong batang to, gusto ko na rin lang hayaang matulog sa labas eh. Palabiro ho pala kayo. Ay, joke lang. At Melay! Oh, Nay! Tulungan mo nga to si Lilet para maiakyat na doon sa taas. Oo. Sige po. Kuha pa lang ako ng kape. Bestie. Kaya mo na yan. Excuse me po. Sige ba? Hindi, huwag ka na maglalabala na kami ni Melay, ha? Bestie. Kaya Salamat mo ka tumayo. pala. Buti natin. Wala Ngayon, po ganito, bago ka umalis, gusto mo, magkape ka muna, ha? hindi. Sandali lang. Sandali lang to, ha? Sandali lang. The number you dialed is unattended. Please try your call later. Grabe, bestie. Parang binibiyak ng ulo ko. Sakit. Hindi na talaga ako ulit iinom ng alak. Ano? Bestie, kaya pa? Huwag ko naman sumpain ng alak. Masarap naman kasi yan in moderation. At saka, sa tiyan lang po yan dinadala, ha? Hindi sa... Puro ka nga. Ba kasi nangyari? Kasi nagpakawasak. Inis na talaga ako maalala, bestie. Ibig sabihin mo, Bessie, blackout ka talaga? Hala ka, Bestie, sinasabi ko sa'yo. Kung wala kang maalala sa ginawa mo, paano ka nakakasigurado na wala kang ginawa o sinabi na hindi dapat? Hala ka, Bestie, sinasabi ko sa'yo. Si Bes. Wala talaga. Bonnie, Lilet,
Kumusta pakiramdam mo? Nakwento nga ni Melissa sa akin kung paano mo ko inasikaso kagabi. Tsaka kwento din ni Melay na ikaw yung naghatid sa akin. Laking abala ko sa'yo. Salamat Lilet, alam mo, wala yun. Just wanted to make sure na you got home safe. Bonnie, may tanong pa pala ako. Behave naman ba ako kagabi kahit lasing na lasing ako? Wala kang maalala? Yun na nga Wala. Huling naalala ko lang binubuyo ako ni Kurt tsaka ni Melissa na uminom. Tapos pagkatapos nun, blurred ni blanco na. Kaya napapraning ako baka may nagawa o nasabi akong hindi maganda o nakakahiya. Mahal kasi kita Hindi lang bilang kaibigan. In love ako sa'yo. I don't think I'm the right person to ask, Lilet. Late na rin kami dumating sa party ni Eira. Alam mo, it's nice to see you here, pero kailangan ko nang bumalik sa opisina. Sige. There will be a few changes with regards to your case assignments. Attorney Matias, very impressed ang mga partners sa pag-handle mo ng child custody case ni Miss Monica Umni. Kaya gusto nila na ikaw ang mag-assist kay Attorney Merced sa patent infringement case ng Pretora Pharma. Hold on, attorney. Pero I'm the one originally assigned to that case. I'm sorry, Attorney Mauricio. Very important client ng DNR ang Pretora Pharma. Kaya gusto ng mga partners na we assign the best people on the case. With all due respect, sir, am I not good enough para i-handle yung kaso? Baka naman po mas makakabuti na ipagpatuloy na lang ni Attorney Mauricio yung pag-assist sa kaso. Total, mas matagal na po siya doon at mas gamay niya na. It's not up to me, Attorney Matias. I'm only relaying the decision of the partners. Mas may confidence sila ngayon sa'yo because of what you've already shown compared to others. Eira, pwede ba kita makausap? Eira, bumalik ako sa party, pero wala ka na ron. Nag-text ako sa'yo, tumawag, hindi ka sumasagot. Look, gusto ko lang mag-sorry. Pasensya na, hindi kita nasamahan sa party. It's alright. You made it clear na mas importanteng maihatid mo yung kaibigan mong si Attorney Matias kaysa mag-enjoy na kasama ako. Babawi ako. Just tell me how babawi ako. Bonnie, can't you see? I'm trying to work here. Bakit hindi na lang si Attorney Matias yung istorbohin mo? I'm sure na mas magiging happy ka with her company. Total, special naman siya sa'yo eh. Teka, nagsiselos ka ba? Ako? Nagsiselos? Ba't naman ako magsiselos? Eh sino ba naman ako? Eh colleague lang naman yung tingin mo sa akin. At isa pa, there's nothing between us. Hindi, kasi kung nagsiselos ka... Look, this is not how I plan to tell you this, but... Hindi lang colleague ang tingin ko sa'yo. What do you mean?
You are special to me. Alam ko, hindi pa tayo ganun magkakilala, but I want to know you more. I want to know you more because I like you. Hindi lang basta colleague. I like you more than a friend. Mel, sandali, mag-usap muna tayo. What more do you want? Hindi pa ba enough sa'yo na naitsipwera na ako dito sa high-profile case dahil sa pagiging bida-bida mo? Hindi ko naman kontrolado yung desisyon ng mga boss natin eh. Kung ako yung papapiliin, hindi ko tatanggapin yung kaso para ma-retain sa'yo. Pwede ba? Tantanan mo na yung pagiging innocent effect mo? I'm not buying it. For all I know, kaya ka lang naman malakas at mabango dun sa mga partners dahil sa pagiging bida-bida at pagiging sip-sip mo kay Ma'am Lorena. Siguro, ikaw mismo ang nag-request kay Ma'am Lorena na matanggal ako dito sa kaso para makuha mo yun. Grabe ka naman, Mel. Naisip mo talagang magagawa ko yun. Bakit ko naman gagawin yun sa isang kaibigan? Kaibigan? Tigilan mo nga yung ilusyon mo na magkaibigan tayo. Actually, nagsisisi na nga ako na naging mapait ako sa'yo eh. Kunwari ka lang palang santa. Yun pala, gusto mo lang akong mapahiya at maungusan ako. Kaya consider this as a declaration of war, Lilet. Tapos na ang pagiging good girl ko sa'yo. So you better watch out. Dahil ginising mo ang malditang Melissa. And I will do what I do best to make your life a living hell. Have you heard from Ramir lately? How is he doing in Australia? Baka naman puro naman business yung inaasikaso niya, napapabayaan na niya yung sarili niya dahil puro business expansion yung ginagawa niya doon. 2 weeks ago pa yung huling correspondence namin ni Ramir. Mukhang maayos naman yung lagay niya doon. Do you happen to know where he's staying there in Australia? Baka naman pwede ko siyang sundan para naman meron siyang makasama. I'm sorry, Patricia. Pero hindi dinisclose ni Ramir sa akin kung saan siya tumutuloy. Even if I knew, hindi ko rin naman maaaring sabihin sa'yo eh. Dahil mahigpit ang bilin ng asawa mo na hayaan mo na siyang mag-isa. I guess he wants to sort all of his problems all by himself. You know, I just hate that feeling na hindi ko man lang madamayan yung asawa ko para kung walang kwentang wife. Don't think that way. Sandali. Waiter! To hire those people. Hey, Van! Is that you, Panyero? Piero, Nice to see you here. Kamusta? Okay naman. Lorena, my wife, Hello, good evening. we were just actually about to have dinner. By the way, I would like you to meet a client and a good friend of mine, Mrs. Patricia Engano. Patricia, this is Attorney Constantino De Leon of DNR Law, and of course, his beautiful wife, Lorena. Actually, we already know each other. Yes, we've met at a charity event. A pleasure to meet you. I'm sorry, Engano, would you happen to be related to Ramir Engano of RLE Manpower Enterprises? He's my husband. Kilala kasi ang husband mo sa employment industry. Is he here? It would be an honor to meet him. Some other time, he's in Australia. Alam mo, masyado na natin naiistorbo yung dinner nila and our table is waiting. So let's go. Yes, of course. Trisha, it's nice to meet you again. Me too. All right, Panyero, let's play golf sometime. Sure, Paniero. All right? Take care. Enjoy the
Ay, Ineng, mamumuti lang talaga yung mata mo sa kakahintay dyan. Oo. Nay, tama na. Huwag ka lang kumopia kasi nadalating pa yun si Bonnie para sunduin ka dito tapos ihahatid ka. Hindi mo yan. Kasi malamang, yung taong yun, natauhan na yun. Oo, na-realize niya na talaga naman wala siya mapapala sa pag-aaksaya niya ng oras sa'yo. Tsaka mabait po si Bonnie. Hindi ko siya kagaya ng iniisip niyo. Ay, hindi kaya. Pare-pareho yung mga yan. Oo, naku, yung ko ba dito? Lilit, hindi ka na talaga nasanay, no? Tignan mo, ang mga taong yan, walang gagawin, kundi i-abandona ka. Tapos, iwanan ka sa ere. Tignan mo yung nanay mo. O, yun ang ginawa sa'yo. Si Sir Camille, yun din ang ginawa sa'yo. Kaya panigurado, yan si Nay. Bonnie, ganyan-ganyan din ang gagawin sa'yo. Nay, tama na ho. Mapapaagay menopause niyo pagtuloy yung pinag-initan yung bestie ko eh. Bakit totoo naman yung sinasabi ko? Tsaka isa pa, dapat nga nagpapasalamat sa akin yan si Lilit kasi nire-real talk ko sa para hindi siya umasa, para hindi masyadong masakit. Ganon. Alam mo dapat mong gawin? Sumunod ka sa akin doon, sa tindahan ng daming tao. Ha? Sumunod ka sa akin. Opo, Nay. Bestie. Sorry. O, hindi ba tama ako o tama ako? Behave naman ba ako kagabi kahit lasing na lasing ako? Wala kang maalala? Wala. Huling naalala ko lang binubuyo ako ni Kurt tsaka ni Melissa na uminom. Tapos pagkatapos nun, blurred ni blanco na. Kaya napapraning ako baka may nagawa o nasabi akong hindi maganda o nakakahiya. Huwag ka lang kumopia kasi nadalating pa yun si Bonnie para sunduin ka dito tapos ihahatid ka. Hindi mo yan. Kasi malamang, yung taong yun, natauhan na yun. Oo, na-realize niya na talaga naman wala siya mapapala sa pag-aaksaya niya ng oras sa'yo. O, Lilet. Sabi ni Melay, hindi ka pa daw naghahaponan, ha? Marami ka daw kasong pinag-aaralan. Eto, dinalang kita ng pagkain. Salamat po, Chong. Lilet, ayos ka lang ba? Parang may bumabagabag sa'yo eh. Chong, si Bonnie po kasi, Oh, naninibago po ako sa kanya. Dati po, sabay kami pumapasok, sabay din kami umuwi. Tapos, halos araw-araw po sabay kami kumakain. Maya-maya din, magka-text po kami. Yung mga nakaraan po, parang iniiwasan niya ako. Iniisip ko naman po kung may nagawa ba akong kasalanan sa kanya para tampo siya. Pero wala po kasi talaga akong maisip na nagawa ko eh. bakit hindi mo siya puntahan? Kausapin mo ng masinsinan. Para malaman mo kung anong dahilan. Bakit siya nagkaganon? Chong, paano po kung tama si Chang Lani? Paano po kung ayaw na makipagkaibigan sa akin ni Bonnie? Sayang naman yung matagal niyong pagkakaibigan. Gawin mo lahat para masave mo yung pagkakaibigan niyo. Lilet, kakalimutan mo na eh. Di ba? Basta matyas, hindi umaatras. Tama po kayo, Chong. Hindi ko na po hahayaan na madagdagan pa yung listahan ng mga taong lumalayo sa akin. Kaya, hindi ko po hahayaang matulad si Bonnie sa kanila. Paglalaban ko siya dahil kaibigan ko siya.
sa'yo, ha? Sige na, kumain ka na. Hello, Bonnie. Nasa work ka na ba? Pwede ba akong pumunta dyan? Dadalan lang kita ng pagkain. Pampathank you ko lang na inasikaso mo ko nung nalasing ako. Hindi, Lilet. Wala ako sa office ngayon. Dito ako sa Taguig. May kausap akong kliyente. Ah, Napaliwanag ako. ano bang kasalanan ko? Bakit iniiwasan mo ko? Hindi. Hindi naman sa ganun, Lilet. Wala naman tayong problema, di ba? Di ba magkaibigan tayo? Bakit bigla mo na lang akong ginughost? Eh, kung may problema tayo sa isa't isa, pwede naman nating pag-usapan yun eh, para maayos. Hindi. Hindi sa ganun, Lilet. Kailangan mo pang magsinungaling para lang layuan ako. Bonnie, gusto ko lang maintindihan. Ano ba ginawa ko sa'yo? Ano kasalanan ko? Kasi mula nung gabing nalasing ako, parang bigla ka na lang nailang sa akin. Ano, may nagawa ba ako sa'yo? Ano bang ginawa ko? Okay, sorry kung naramdaman mong iniiwasan kita. Hindi ko lang alam kung paano ko tatanggapin yung mga sinabi mo sa akin eh. Ano bang sinabi ko? Talaga bang di mo alam? Kasi Lilet, nagtapat ka sa akin. Sabi mo gusto mo ako. Totoo ba yun? Anak, I know we should be presentable to our clients, pero ganyan pa talaga kailangan ng makapalang makeup mo? Mom, hindi ako nagpapaganda sa client. May date kasi ako mamaya. Huh? You're seeing someone? Since when? Actually, very recent lang po. Hindi ko lang nasabi sa inyo kasi nag-worry ako na baka hindi kayo pumayag eh. Naku, bakit naman? You are of age to have a relationship. Eh kasi mom, katrabaho ko po yung nagustuhan ko eh. It's Bonnie, Mom. I hope it's all right with you. Well, it's okay with me that you are in a relationship with a colleague for as long as hindi maapektuhan ng trabaho, ha? And when it comes to Bonnie, are you sure that he is not in a relationship with Lilet? They seem very, very close. Mga yung kutog ko. May sinabi nga ako nakakahiya nung gabing yun. Kasi may pabuyo pa ako kay Melissa tsaka kay Kurt eh. Kasalanan ng alak yun, Bonnie ah. Sorry talaga sa nasabi ko, hindi ko sinasadya. Totoo. Alam mo, Lilet, kung totoo man o hindi mo kailangan mag-sorry. Wala kang kasalanan. Talagang hindi ko lang alam kung paano ko i-absorb yung mga narinig ko. Hindi ka galit. Of course not. Kasi alam mo kung totoo man yun, I would be really flattered. Talaga? Oo naman.
makakagusto si Bonnie sa isang freak? Watch your language, ha? Hindi ibig sabihin na hindi ko gusto si Lilet dahil sa relationship niya with Constantino and Lorena that you can call her names just like that. I didn't raise you that way. Fine, fine. Okay, I'm sorry. It's just that the thought of Bonnie liking Lilet is just so hilarious. Hindi mo talaga kilala si Bonnie. What do you mean? Kung totoo man yun, Lilet. Sorry, hindi ko kayang ibigay yung katapat ng nararamdaman mo sa akin. I care for you a lot. Kaibigan tayo, di ba? Siyempre, ayokong magkasira tayo. Importante ka sa akin eh. What do you mean? Well, nung nag-apply siya bilang intern sa lab, nalaman kong family history niya. May kapatid pala siya na may autism. At siyang naging savior nito. He always looked out for her kasi palaging nabubuli. And then one day namatay ang kapatid niya. He became very sad. So what does that have to do with Lilet? Don't you see? Bonnie may have made it his life mission to look after those people who are outcasts, like Lilet. And I just want you to make sure about the status of their relationship. Ano ka ba, Bonnie? Hindi naman ako nag-expect na gusto mo rin ako eh. Tsaka, crush lang naman yun. Masyado mo naman ginagawang big deal. Hindi ka galit? Lilet, sorry. Talagang gusto ko lang maging magkaibigan tayo habang buhay. Oo naman. Ano ka ba di ba nga, lasing ako kaya nasabi ko yung mga yun. Pero wala yun. So I guess Bonnie sees Lilet as his sister. That's it. Hanggang doon na lang yun. Well, we are assuming based on presented facts na siguro nga platonic ang relationship nila, but we are not completely sure. I just don't want you to be hurt. Because, you know, the likelihood of Lilet falling for Bonnie is high. Dahil matagal ang pinagsamahan nilang dalawa. So before you get into a relationship with Bonnie, siguraduhin mo muna na wala nga silang relationship ni Lilet. I don't want you to get hurt. So, wala nangyari. Balik tayo sa pagiging magkaibigan. Kasi ayoko naman itong pakiramdam. Ang awkward eh. Kalimutan na lang natin yun. Kalimutan na natin yun. Sige na, kunin mo na yung lunch mo. Sarap yan. Sige na. Thank you. Sorry ulit. Ano ba, sorry?
bestie, kasalanan ko rin to eh. Dapat, kung umpisa pa lang, hindi ko na hinayaan yung nararamdaman ko para kay Bonnie. Dapat nilabanan ko na lang. Kaya hindi na ako nasasaktan ng ganito. Aba, bestie. Huwag mong sisihin sarili mo. Hindi kasalanan ma-in-love. Ano ka ba? Pero kasalanan naman mag-ilusyon na posibleng magustuhan niya rin ako. Alam mo, tama si Chang Lani. Hindi na ako nadala. Sarili ko ang nanay, ayaw sa akin. Tapos yung tatay ko, tinalikuran din ako. Kahit kailan, walang magmamahal sa mga katulad ko. Bestie, ako, si tatay, mahal ka namin. Huwag mo naman sabihin yan, bestie. Tsaka, hindi naman si Bonnie ang huling lalaki sa mundo. Bestie, ang dami mo pang ibang makikilala. Lahat yung mga tao na yun, pwede nilang ma-appreciate yung mga magandang katangian mo. Ayoko na, bestie. Ayoko na umasa. Ayoko na masaktan. Nagpapasalamat na nga lang ako eh. Kasi walang ibang nakakaalam ng pag-amin ko kay Bonnie. At least, walang ibang nakakaalam na nireject ako. Kasi mas lalong hindi ko kakayanin. Nalabigo na nga ako. Mapapahiya pa ako. Nahirap na kasi akong itago to eh. Masama, di ba? Masama. Kung ma-in-love. Oo naman. Mahal kasi kita eh. Sa'yo. Hindi na Busted. May alas na ako sa'yo ngayon. Attorney Lilet. Yes. Lilet! Mani. Tapos na hitting nyo? Oo. Gusto mong mag-lunch? Have you told her already? Actually, kaya kita gustong yayain kumain dahil may sasabihin ako sa'yo. Sabihin na nga rin. Sinagot ko na si Bonnie. Boyfriend ko na siya. Hindi mo ba kami ko-congratulate? Congrats. Attorney Lina, pinapatawag po kayo sandali ni Judge Corpus. Sige. Sandali lang ha. Alam ko na pala yung history mo. I mean, history niyo ni Bonnie. Hindi ko alam kung ano. Pero malinaw sa amin ni Bonnie na magkaibigan lang kami. Malinaw kay Bonnie yun. Eh sa'yo ba, Lilet? Tayong dalawa na lang dito. So you can quit acting like you're sincerely happy for me and Bonnie. So, kami na. At bilang only child, I don't like sharing. Kaya tigilan mo na yung pag-hope mo kay Bonnie. At maghanap ka na lang ng half-sized human na katulad mo kasi yun naman yung nababagay sa'yo eh. Magkaibigan kami ni Bonnie.
Kaya wala akong nakikitang mali kung paminsan-minsan magkasama kami. If I know na iinggit ka sa akin, and you secretly hate me dahil ako ang pinili ng lalaking mahal mo. Eh, hindi ako nagagalit sa'yo. For once, maging environment-friendly ka naman, Lilet. In short, huwag kang plastic. Hate me all you want, I don't care. Now that Bonnie and I are together, tigilan mo na yung delulu mo sa kanya. At pwede ba? Tama na yung kakadikit-dikit mo sa boyfriend ko. Stay the hell away from Bonnie. Ano na? Babe, I was just giving Lilet tips kung paano niya i-distansya yung sarili niya sa isang kliyente para hindi siya masyadong attached. I see. Alam mo, si Lilet talagang passionate and caring sa mga tao kaya hindi maiwasan na mag-alala. Well, I think she should stop caring too much. Otherwise, there will be consequences. Swerte ko naman. Thank you sa pag-aalala sa kaibigan ko. Babe. Lilet, tara! Kain tayo! Bonnie, pasensya na. Nakalimutan ko kasi may lunch meeting pala kami sa opisina. Kailangan ko nang bumalik. Kahit tanghalian, may trabaho ka? Oo eh. Pabayaan mo na siya, babe. I'm sure she just want to make a good impression sa firm niya. Anyways, it's always lovely to see you, Lilet. Okay, sige. Lilet, ingat ka ha. This Friday na ang mandatory continuing legal education sa Batangas. Attorney Constantino De Leon will be one of the speakers. Aside from him, kayo ang ipapadala ng DNR law to represent the firm. Do you have any questions? None, sir. Wala po. If that's the case, this meeting is adjourned. Oh my God! Nakita mo na ba to, Kurt? Nag-post si Bonnie sa social media, oh. Sila na pala ni Attorney Simmons. I feel really sad for you, Lilet. Di ba pre-law days pa lang, kopya ka na kay Bonnie? Sayang naman yung pag-career mo sa kanya. Mapupunta lang pala sa iba. Alam mo, Lilet, consider mo na lang to as blessing in disguise. Kasi kung laging kayo ni Bonnie, lagi ka may stiff neck. Kasi lagi kang nakatingala sa boyfriend mo. Huwag niyo na nga kami gawa ng issue ni Bonnie. Magkaibigan lang kami. Wow! Talaga? Parang hindi naman yun yung napanood ko. Anong napanood? Wala. Sabi ko nga, friends lang kayo. Well, not for long. Dahil may girlfriend na si Bonnie, I'm sure mag-iiba na yung priorities niya. At mawawala na siya ng time sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tigilan mo na yung pag-hope mo kay Bonnie. At maghanap ka na lang ng half-sized human na katulad mo kasi yun naman yung nababagay sa'yo eh. Now that Bonnie and I are together, tigilan mo na yung delulu mo sa kanya. At pwede ba? Tama na yung kakadikit-dikit mo sa boyfriend ko.
Stay the hell away from Bonnie. Dahil may girlfriend na si Bonnie, I'm sure mag-iiba na yung priorities niya. At mawawala na siya ng time sa mga walang kakwenta-kwentang pa. Bestie, di ka po magpapahinga? Hindi mo ba sasagutin yan? Girlfriend na siya, bestie. Masaya na siya. Hindi niya na ako kailangan. Ano na mangyayari sa inyo? Ano na yung pagkakaibigan niya? Wala eh. Ganun talaga. Ganun yung storya ng buhay ko eh. Si Sir Ramir, mas pinili si Ma'am Patricia at si Trixie. Si Bonnie, pinili si Era kasi mahal niya. Tanggap ko naman na. Hindi na ako makakatanggap ng pagmamahal nila sa iba. O, ayan. Hindi daw makasagap ng signal, ha? Uy, yung porsyento ko, ha? Oh, Lilit. Ba't may dala kang maleta? Saan ka pupunta? Chong, di ba nagpaalam po ako sa inyong nakaraang gabi? Ngayon po kasi yung mandatory continuing legal education namin sa Batangas. 3 days po yun. Ngayon ba yun? Wow! Eh, saya-saya naman ang buhay mo. Ano, puno ka lang yata, puno lakwatsa. Ano, imbes na kumayat ka para makapag-ambag ka sa mga gastusin dito sa bahay. Ano to? May bag ka pa? Hindi naman hulakwatsa yung lakad ko eh. Trabaho yun. Eh, kahit na. Eh, yung mga nakatokang gawain sa bahay sa'yo. O, anong mangyayari? Anong ganap iaasa mo dito kay Melay? Nay, okay lang po, prank. Ikaw siguro, no? Talaga, atat na atat ka na makapag-out of town ka para wala kang napakialam din sa mga responsibilidad mo dito sa bahay, no? Hindi ko naman ho nakakalimutan yung responsibilidad ko eh. Dito. Ito ho, ambag ko sa gastusin dito. O, bakit ano hinihintay mo? Ano ini-expect mo? Magte-thank you ako sa'yo? Aba, Lilit, para sabihin ko sa'yo, ini-entrega mong pera kulang pa, ha? Baka gusto mong kwentahin ko sa'yo yung internet, yung tubig, yung konsumo mong pagkain, at saka yung pagrenta dito sa bahay. Ang dami pang utang. Okay na yun. May naman, ano ba? Huwag mo nga pabaunan ng sermon to si Lilit. Ano ba talaga bang masama magsabi ng totoo sa bahay na ito? Ha? Eh, parati ka na lang galit eh. Alam mo ang masama, pag parati kang galit, tataas yung presyon mo. Ha? Gusto mo ba yung perang hawak mo, eh, ibayad mo lang sa pagbili mo ng gamot dyan sa taas ng presyon mo? Lilit, sige, baka maliit ka pa dyan sa convention mo. Nandun di ba si Bonnie? Hindi ba kayo sabay pupunta ron? May service po sa opisina. Doon na lang po ako makikisakay. Sige, sige, mag-ingat ka, ha? Salamat po. Sige, sige. Oh, ito na nga eh. No, hindi pa ako magsasalita, hindi magbibigay. Attorney. Hello, I'm glad you're here. Si... Wala mo yung gamit. Lilit, boss. Lilit. Salamat po. Lilit. Ay, Bonnie! Akala ko hindi ka attend ng convention eh. Teka, yung mga text ko ba nare-receive mo? Pasensya na, Bonnie. Nagluloko kasi yung cellphone ko eh. Tsaka naging busy lang talaga ako ng mga nakaraang araw kaya hindi ako nakakapag-reply sa'yo. Ganun ba? Okay lang. Ang importante na nakita ka namin. Alam mo, mas maganda kung samahan mo kami sa table para sa opening program ng convention. Babe! Baka naman gusto ni Lilet na makasama yung mga ka-workmates niya. Hayaan na lang natin muna siya. Right, Attorney Matias?
Oo, Bonnie. At doon na lang ako sa table namin sa DNR kasi nireserve na rin naman ako ng upuan ng mga kasama ko eh. Hindi. Alam mo, mas mag-e-enjoy ka kapag kami ang kasama mo. Tsaka ito na yung pagkakataon para mas makilala mo ang girlfriend ko. Mas bonding kayo, mas magkasundo. Sige na, please. Pagbigyan mo na ako. I would like to thank the Philippine Law Association's Annual Philippine Law Convention. Thank you so much, Attorney Emilio Bonifacio, for today's event. First and foremost, I would like to emphasize the importance of you, all of you, being the bridge between the people and the courts. Your understanding of the courts and the system on how it works Let me do it, babe. helps us lawyers on I want to how we take can care of uphold my people's boyfriend. rights, and we can protect their rights as well. Thank you so much, and I hope that we keep all so that Aros! Ouch! Umiyak siya. Kasi nag-iingat eh. Hindi, okay lang. Hindi naman malala yung pagkapasok ko. Sigurado ka? Oo, CR lang ako, excuse me. So for all of us tonight, God bless you and thank you very much. Lawyers Convention in Batangas. Yes. Actually, nauna na ang mga junior associates ng DNR law firm. Hahabol lang ako because I was invited to deliver the closing remarks. Who else will be there? Ma'am, di mga lawyers. Kaya nga po lawyers convention, di ba? Nananadya ka ba talaga, ha? Ano ba sinasabi mo? Wala naman akong ginagawang masama. Huwag mo akong gawing tanga. Kunwari kapag napasok ka, gusto mo lang naman magpapansin sa boyfriend ko? Ay, ko, Ira, nasasaktan ako. Bitawan mo ko! Well, this is your last warning, Lynette. Isang beses pang pagpapapansin at pasimpleng paglanding mo sa boyfriend ko, mas worst pa dito yung gagawin ko sa'yo. At huwag mo akong kakalabanin, ha? Because I can be your worst nightmare. Tandaan mo yan. What do you think? It's good on you. It's that strap is sandals. I think that's Patricia! Oh, Lorena! I didn't know you came here to buy clothes too. For special occasions only. May event kasi na inimbita si Constantino to be a speaker. So I want to show up in style. And you, are you also dressing up for an occasion? Just preparing for when my husband will return from his trip. Kaso hindi ko pa alam kung kailan yun mangyayari. Oh. Excuse me. You know what? I think that's fabulous on you. I think your husband will adore you when he sees you wearing that. Let me see that. It's gorgeous. Pero hindi ko maintindihan ba't kailangan mo pang magpaganda ng todo para sa asawa mo. You know, when I saw you together,
I saw that he only has eyes for you. Wow, yeah. Oh, 25 years and still growing stronger. Kami rin. 25 years na rin kami. And going stronger. Excuse me, ma'am. We have to leave ASAP after niyo pong masukat mabilihan. May 5 p.m. meeting tayo kay MGM. Okay. So, till our next chance meeting. Next time will be fake. I'm sure of it. Good luck. Bye. Nice seeing you. Thank you. Mas worst pa dito yung gagawin ko sa'yo. At huwag mo akong kakalabanin, ha? Because I can be your worst nightmare. Tandaan mo yan. Ay, buti na lang, nagkaroon tayo ng break. Finally. Wait, girls. Look who's in the pool. Is that her? Yeah. Tara. Hi, Lilet. Hi. Please lang, Mel. Wag na yun. Wait! Wala naman kami ginagawa sa'yo, ah. Pwede ba? Huwag niyo nang sirain palalo yung araw ko. Lubayan niyo na ako. Look, Lilet. Andito lang kami dahil bagot na kami sa program. So, we decided to swim. Right, girl? Hello, Spanky? Yeah, we're still here in Batangas for the Ikaw, convention. parang malungkot ka. May problema ka ba? Yeah, I'm with Era and Bonnie. Ikaw na munang bahala sa lab ha, habang wala ako. Alam mo, para mawala yung pagka-bad trip mo, sumama ka na lang sa amin. Join ka na sa amin mag-swim. Tara, girls! Let's go! Tara! Bag mo! Yan! Ha? Wait, I'll call you again later. Let's Hold go! on. Okay, goodbye. Let's go na! Yan! Let's go! Tigil mo naman! Tumigil nga kayo. Ano ba kayo? Mga lawyers kayo, hindi ba? Alam nyo naman siguro na pwede kayong kasuhan ng harassment. Relax, attorney. Masyado ka naman pong high blood agad. Nagkukulitan lang kami ng mga girls. We're just having some fun. Does it look like she's having fun? Di nyo ba narinig na nasasaktan si Lilet? Eh, hindi naman po namin kasalanan na KJ si Lilet at wala siyang sense of humor. Tara na nga, girls. Ayoko na ng vibe dito. Uy, ang bag ko. Oh, yun na yan. Are you okay? Huwag mo sila pansinin. Here. Fix yourself. Bakit niyo po ako tinutulungan? Akala ko po ba galit kayo sa akin? Malaki pa rin ang disappointment ko sa'yo, Lilet. Pero hindi ibig sabihin tatahimik ako kung inaapi ka na. Kagaya mo rin ako many years ago. I used to be bullied by someone. Parang yung ginagawa sa'yo ni Attorney Mauricio. Wala siyang hangad sa akin kung di maging miserable ang buhay ko dahil akala niya I betrayed her. Kaya ayun, pag may nakikita akong binubuli, hindi ko kayang matanggap. Salamat po sa tulong niyo Tsaka gusto ko lang din po mag-sorry dahil na-disappoint kayo sa akin. Kasi DNR law yung pinili ko. Sana po maintindihan niyo na malaki lang talaga yung utang na loob ko kay Ka Lorena. Kasi sila po yung nagpaaral sa akin Hindi ko naman po alam na may issue kayo noon.
Sana po huwag na kayong magalit sa akin. Malaki po kasi yung respeto at paghanga ko sa inyo eh. Alam niyo po, isa kayo sa dahilan kung bakit ako nag-abogado. Na-inspire niyo po kasi ako nung una tayong nagkita. Naalala niyo pa po ba yun? Ganyan-ganyan din ako noon. Hindi ako nagsasalita. Pinapabayaan ko lang ang mga taong apakan ako at abusuhin ako. Dahil babae ako. But then I realized, kahit ano pang kamalasan mong pinagdadaanan, kung hindi ka tatayo, walang mangyayari sa'yo. Yes. Naalala ko yun. At naalala ko rin na tuwing magkukrus ang landas natin, you're always in trouble. Kaya wala akong choice kundi iligtas kita. Sa totoo lang po, tinitreasure ko talaga yung mga pagkakataon na sinisave niyo ako. Bibihira lang po kasi may magtanggol sa akin eh. Baby pa lang po ako. Inabandona na ako ng nanay ko. Kaya sa tuwing nililigtas niyo po ako, nararamdaman ko na yung pakiramdam ng may magulang. Ng may nanay na magpoprotekta sa'yo. Lilet, I didn't know that you felt that way. I'm sorry kasi ginudge din kita. Siguro, napasama ka lang sa away namin ni Lorena. Sa'yo ko ata nalabas yung galit na yun. At hindi pa naman po yung lahat para magsimula ulit eh. Tama ka. Kalimutan na natin ang nakaraan. And let's start again. Right? Era, I'll just change into something more casual and then we'll go down for dinner, okay? I saw you earlier, Mom. Kayakap mo si Lilet. I thought pareho tayo naiinis sa kanya. Bakit all of a sudden, chummy-chummy na kayong dalawa? Actually, Lilet and I were able to clear out our misunderstanding. She even apologized for not taking on the job offer that we gave her. And na-realize ko rin na tama nga naman, napasama siya sa away namin ni Lorena and she seemed so sincere. Sincere? Mom naman, hindi ka dapat naniniwala kay Lilet because she's a sweet talker. Kaya nga niya nauuto lahat eh. Even my boyfriend, Bonnie. Mom, front niya lang yung pagiging meek and nice niya para makulog yung loob mo sa kanya. Pero ang totoo niyan, nasa loob yung kulo niya. Naku, Era, I think you're judging her. You hardly even know her. Bakit, Mom? Kayo ba? Gaano mo siya kakilala para masabi mong mabait siya? Mom, sinasabotahin niya yung relationship namin ni Bonnie. I don't think she's capable of doing that. So mas pinapaniwalaan mo si Lilet over me na anak mo? No, I'm not saying that, anak. What I'm saying is, once you get to know her, you'll find out the kind of person that she really is. See? Lumabas na sa bibig mo na mas kinakampihan mo si Lilet kesa sa akin! Eh kung fun ka naman para sa kanya, edi magsama na kayo! Era!
Attorney, hindi pa naman po huli yung lahat para magsimula ulit eh. Tama ka. Kalimutan na natin ang nakaraan. And let's start again. Right? You know what, Lilet? Ang liit-liit mo, but you're such a troublemaker. Ano sasabi mo? Wala akong ginawang masama. So, ano yun? Guni-guni ko lang ba na narinig ko si Attorney Meredith and Attorney Eira na nagtatalo dahil sa'yo? Nag-away silang mag-ina dahil sa akin? Yep. And it's all because of you. Hindi ka ba nakokonsensya? Alam mo, kung pagpapatuloy mo yung pagiging feeling close mo kay Attorney Meredith, malamang mas lalala pa yung misunderstandings nila. Pinakikitunguhan ko lang naman ng mabuti si Attorney Meredith dahil mabait siya sa akin eh. Hindi ko naman gustong mag-away sila. Well, kung ayaw mo nang lumala yung pagtatalo nila, I suggest na lumayo ka na lang. Tutal, ikaw naman yung punot dulo ng misunderstanding nila eh. Umalis ka na lang dito. Para wala nang gulo. Para matahimik na rin sila. Naman, wala pa talagang signal. Saka yan dito. Balot! Balot! Balot kayo dyan! Tatang, Ay, excuse balot. me po. Alam niyo po ba kung saan may sakayan papuntang Manila dito? Alay, lumiko ka lang doon sa may kanan, may estasyon ng jeep doon. Kaya lang, ano kang oras na? Baka wala nang masakyan doon. Bakit ka nasa labas ka pa? Sige po, titingnan ko na lang po. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat din, Ineng. Balot! Balot! Ay, balot kayo dyan. Buisit ka, Lilet! Buisit ka! This is all your fault! Ginugumulo mo na nga kami ni Bonnie tapos ngayon nag-aaway pa kami ni Mommy dahil sa'yo! Buisit ka! Buisit! Ah! Ah! Hello, babe. Asan ka? Papunta na ako ng hotel resto. Kaya na pa kita hinahanap. I just went out for a drive. I just need to get off some steam. Ha? Ano nangyari? Well, Mom and I had a fight, okay? I just need to get out of there. Ayoko na muna siyang makita. Asan ka? Pupuntahan kita. No, babe, no. Gusto ko na muna mapag-isa right now. I'll catch up with you pag hindi na mainit yung ulo ko. Pero Hello? Hello?
Dead bat pa. Yeah. Balot! Balot kayo diyan! Para po! Para po, pasakay po! Sigurado ka ba? Okay, thank you. Sige ho. Attorney. Kanina ko pa tinatawagan si Era, pero hindi niya sinasagot yung mga calls ko. Kayo na po, nakausap po siya, tumawag ako. Ang sabi niya, mag-drive-drive lang daw siya, pero hindi po sinabi siya pupunta. And she sounded really upset. May nangyari ho ba? Ganyan kasi yung anak ko eh. May ugali yan na kapag nagtampuhan kami, bigla na lang naglalayas. I really hope she's okay. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God, this can't be happening. This can't be real. This can't be real. This can't be real. This can't be happening to me. Sorry po, hindi ko po sinasadya. No, 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 no. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? My life, my career! Ano na sasabihin ng mami ko sa akin? Anong ginawa ko? Tatang! 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 Tulong! Tulungan niyo kami! Tatang! Tatang, gising po! Tulong! Tulungan niyo kami! Tatang! Tatang! Ay, tulong po! Tumawag ka ng ambulansya, bilis! Nakita mo ba kung sino nakasagasa sa kanya? Tang! Tang! Gising po! Pakibilis po! Tatang! Tatang, gumising po kayo! Di pa tapos ang kwento, hindi pa laging talo, may nagmamahal sa'yo. Okay. Umayos ka, Era. Umayos ka. You need to get away. You need to get away with this, okay? Umayos ka. Umayos ka. Umayos ka. Umayos ka.
Hello, babe? Thank God you finally answered. Kanina pa kami alalang-alala sa'yo. Lalo na mami mo. Asa ka ba talaga? Are you okay? Babe, kung ano man ang problema, sabihin mo sa akin. I'm your boyfriend. Handa akong damayan ka. Babe, I need your help, okay? Ite-text ko sa'yo yung location ko. And you need to be here as fast as you can. Okay, babe? Ano bang nangyari? Hindi ko alam eh. Teka, titignan ko Excuse me, miss. What's the commotion about? Ma'am, may na-aksidente daw po sa kalsada malapit dito. Malubha daw po yung lagay ng biktima. Oh my God. Era! Yara! Ano nangyari? Okay ka lang? Babe, kasi na-stranded ako dito for almost an hour na. Na-flat kasi yung gulong ko eh. And I didn't have any spare tire. Yun lang, sigurado ka? Sa tono mo ngayon na parang may masama nangyari sa'yo. You need to focus, Era. Takot kasi talaga ako, baby. Ako lang mag-isa dito. Hindi ko alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Wala talagang tao dito. Walang dumadaan, walang... Huwag mo lang isipin ng kotse mo, ako nang bahala rito, okay? Papahila ko na lang. So, babay ka na sa van, pabalik ng hotel. Pero please, pagdating mo doon, punta mo lamahin mo kasi sobrang nag-aalala sa'yo. Let's go, let's go. Let's go. Ako na bahala dyan. Let's go. Ay, grabe, kawawa naman yung mga. Lilette? Nakita mo bang nangyari dito? Lilette? Kawawa naman yung matanda. Pero, actually, nagpapasalamat din ako sa Diyos na hindi si Era yung kasi akala ko siya na yung na-aksidente. Kaya ako tumakbo dito. Hindi ko kasi siya mahanap.
Bakit hindi ka makapagsalita? May gusto ka bang sabihin? May kailangan po kayong malaman. Nakita ko po yung anak ko eh. Ha? Nakita mo si Era? Asan siya? Kanina ko pa nga siya hinahanap eh. Nagmamadali po siyang sumakay sa kotse niya eh. Siya po yung nakasagasa dun sa matanda. Ha? Hindi magagawa yan ni Era. Lilet, bawiin mo yung sinabi mo. Attorney, nagsasabi po ako ng totoo. Nakita ko po talaga siya pagkatapos ko pong marinig na may bumanggang kotse dun sa matanda. Eh, pwede naman po na napadaan lang siya. Pero iniwan niya pa rin po yung matanda sa ganong sitwasyon. No! My daughter will not do anything like that. That's impossible! Attorney, nakita ko po talaga siya sa pinangyarihan ng aksidente. Malay mo naman, Lilet, kung nakita niya, pagkatapos nagpanik siya, kaya siya umalis. May iba ka pa bang pinagsabihan? Wala po, kayo pa lang po. Okay, that's good. Pwede ba na huwag ka na munang magsabi ng kahit na kanino hanggang hindi ko pa nakakausap si Era? I need to hear her side. I-clarify muna natin kung ano talagang nangyari. Pero attorney, di ba po kailangan na mag-report ako agad para mas maimbestigahan tapos mapatunayan kung may pananagutan ba si Era o wala? Lilet, hindi mo naman actually nakita na sinagasaan ng kotse ni Era yung matanda, hindi ba? Pero wala na pong ibang sasakyan dun eh. Sasakyan lang po talaga ni Era. Malay mo naman kung nagpanik lang siya. Nakita niya yung nangyari. Tapos, nataranta siya, umalis siya. Wala po talagang ibang sasakyan dun ng mga oras na yun. Kotse lang po talaga niya. Hindi ko naman kukonsintihin kung talagang anak ko ang gumawa nun. Pero pagbigyan mo ko, Lilet, hayaan mo na munang makausap ko si Era bago ka magsabi sa kahit na kanino. Pwede ba? Let me investigate first. Nakikiusap ako sa'yo. Pagbigyan mo naman ako, please. Nakausap na namin yung biktima. Hindi niya raw matandaan kung ano sasakyan yung nakabangga sa kanya. Sabi ng residente doon sa area na pinangyarihang krimen, kayo raw yung unang taong nakakita sa matanda. Maaari niyo bang sabihin sa amin kung ano yung nalalaman niyo? Attorney, may ituturo mo ba sa amin kung sino yung nakahit and run sa biktima? Lilet! Bakit may mga polis na kailangan na sa'yo? Witness si Atty. Matias sa hit and run incident kanina. Tinatanong lang namin kung ano nalalaman niya. Nakita mo yung nangyari? Pwede ba na huwag ka na munang magsabi ng kahit na kanino hanggang hindi ko pa nakakausap si Era? I need to hear her side. I-clarify muna natin kung ano talagang nangyari. Sir, pwede po ba sa susunod na lang ako magbigay ng statement? Masama lang po kasi talaga yung pakiramdam ko eh. Excuse me po. Of course.
anything to get more donors for the Big Hugs Foundation, dear. You know, I've been supporting your cause ever since I won Miss Light of Manila. And do I still have to say this? But I do miss all the photo shoots. Okay, I'll see you. Bye. Nako, si Ino na naman. Mom naman, bakit ba lagi mong pinapansin yung mga social media activities ko? Well, nasabi mo na ba sa kanya na lately madalas kami nakikita ng mother niya na si Lorena? And even his dad, na familiar sa work ng daddy mo. Do they even know about you na? No. Hindi ko naman binibring up, Mom. Saka why would I? Baka isipin niya na I'm insinuating na mag-meet the parents na agad. Na this is something serious. Wait. Alam ba ng mom ni Ino na may something kami? No. I don't want to come across as if I'm desperate to have a connection at maging feeling close sa kanila. Everything will have its proper time for that. At sa tingin ko naman, doon na rin kami papunta ni Lorena. As soon as ma-define ang relationship niya ni Ino. Are you saying na hindi ka na against sa situationship namin ni Ino? Well, being acquainted with Lorena De Leon can only help boost my philanthropy and celebrity status. So, bonus pa na matatanggal si Lilet sa buhay nila. Parang mga loyalist naman sila ni Lilet eh. You know what to do. Basta, keep earning Ino's trust and keep him close to you. And eventually, magiging close na rin ako sa family niya. At madali na nating masisira si Lilet. I swear, chicks, buong buhay na pagsisisihan ng Lilet na yan na sinira niya ang pamilya natin at naging anak pa siya ng daddy mo. Poor, hopeless attorney Lilet. I wish somewhere someone is teaching her that she should not be destroying relationships. Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita tinatawagan, di mo sinasagot yung telepono mo. I'm sorry, Mom. I was just quite upset after our argument kanina, kaya I drove around para magpalamig ng ulo. Sigurado ka ba na yun lang ang nangyari? Wala kang kailangang sabihin sa akin? What do you mean, Mom? May nakakita daw sa'yo doon sa scene kung saan at kailan nabangga yung matandang balot vendor. Don't tell me ikaw yung naka-hit and run doon sa matanda. Lilet, may problema ka ba? Okay ka lang? Oo, okay lang. Ba't mo natanong? Kasi kanina dumating kami. Parang meron kang sabihin sa mga pulis. Tapos, bigla akong binawi. Ano bang nangyayari? Talagang may nakita ka? Oo, Bonnie. Nasaksihan ko kung sino nakasagasa dun sa matanda. Eh, ba't mo
mo sabihin sa mga pulis? Naguguluhan kasi ako eh. Naaawa ako dun sa biktima. Pero alam ko din na pag tinuro ko yung suspect, pwedeng masira yung future niya. Bakit hindi ka makasagot? Ikaw bang nakasagasa dun sa matanda? Mom! How can you accuse me of something like that? Mukha ba akong kriminal? Just answer my question. No! I wasn't! Wala akong sinasagasaan! And just like what I said, I drove around and then na-flat yung gulong ko and I was stranded for an hour kasi nga wala akong spare tire. Mom, nakauwi lang ako because I was able to contact Bonnie. That's it! Mom, hindi ka ba naniniwala sa akin? Alam mo, dapat papuntahin natin si Bonnie dito dahil siya yung magpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Iba kasing nakarating sa akin. Mom, wala ka bang tiwala sa akin? I would never lie to you. Wala akong kinalaman sa accident na yun. Sino ba yung source mo? I believe you, anak. And I'm sorry for doubting you. Okay. Tumawag ka ng ambulansya, bilis! Ano po? Nakita mo ba kung sino nakasagasa sa kanya? May na-accident po dito. Pero Lynette, you have to do the right thing. Pag nagbulag-bulagan ka at hindi kumibo, para ka na rin naging complicit sa crime. Tandaan mo, right now, may isang matandang nasa critical na kondisyon na naghihintay ng hustisya. Nahati mo ba na ipagkait sa kanya yung katarungang hinihingi niya? Kamusta na po yung lagay ni Tatang? Sabi ni Doc, matindi raw yung spinal injury na tamo ni Tatang Isko. Baka hindi na daw siya makalakad ulit. Excuse me. Kamusta po yung pakiramdam niyo? Gusto niyo po ba magsampa na tayo ng reklamo? Kaya lang eh, konti lang naalala ko eh. Sana'y sapat na iyon. Para magbayad yung gumawa sa akin rin. Huwag po kayo mag-alala. May awa po ang Diyos. Hindi niya po kayo papabayaan. Ako na lang ang nag-aalaga sa aking mga apo eh. Wala na kanilang mga magulang. Alay, paano ko pa sila mabuhay na rin lumpo na ako? Hindi ko nga alam kung saan ko kuhain ang pambayad din sa ospital eh.
Tahan na po, Tandang. Baka po makasama sa inyo. Lay, kung sino ka man. Lay, nararamdaman kong mabutang yung puso. Kaya sana tulungan mo ako, ha? Sana mahanap na yung gumawa sa akin ni Re. Para mapanagutan niya yung kasalanan niya sa akin. Para sana mabigyan ako ng hustisya. Magandang araw po. Natatandaan niyo pa po ba ako? Attorney, kayo yung witness doon sa nangyaring hit and run, di ba? Handa ka na bang magbigay ng statement? Opo, sir. Maaaring ba bang sabihin kung nasan ka nung Martes ng gabi? Abril 22, bandang alas 8:30. Ira, gabi ko tahimik. Okay ka lang? Yes, babe, huwag mo akong alahanin. Medyo napuyat lang ako sa pagbabasa. What are you looking for? Si Lilet. Kayo nung mga kasi wala sa forum eh. Tapos ngayon, wala sa breakout session. Saan kaya siya? Ikaw ba si Attorney Eres Simmons? Ako nga ho. Bakit ho? Sandali. Ano to, Lilet? Anong kailangan niyo sa anak? Attorney Simmons, iniimbitahan ka namin sa presinto para sagutin ang ilan sa mga katanungan hinggil sa nangyaring hit and run incident kagabi. Anak, don't worry. Susunod ako sa presinto and make sure wala kang sasabihin hanggang wala ako doon, okay? Hindi ka makukulong. Okay, Ma'am. Yes, Ma'am. Please, just be there for us, okay? Wala akong kinalaman sa mga binibindang nila sa akin. Wala akong kasalanan, Ma'am. Wala akong kasalanan. Yes, anak. Don't worry. I will clear your name. Okay? Let's go. Sorry, sasama ho ako. Thank you, Bonnie. How could you do this to me? Ang usapan natin, hindi ka magsasalita. Hindi mo pa nga alam yung buong kwento eh. Attorney, hindi po ako pwede magkamali eh. Nakita ko po talaga si Era pagkatapos ng aksidente ni Mang Isko. Sinungaling ka? Ano ba tong ginagawa mo? Inutusan ka ba ni Lorena? Bakit dinidiin mo si Era? Hindi po. Wala pong kinalaman si Ma'am Lorena dito. Nagsisisi ko na pinatawad pa kita. Akala ko decenteng tao ka. Mabait ka. Katulad ka lang pala ng amo mo. Gagawin ng lahat para sirain ang pagkatao ng iba. Bitawan mo ko! Nagsisisi ko na pinagkatiwalaan kita. Pinagsamantalahan mo ang kabaitan ko.
Hinding-hindi kita mapapatawad. At pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Sigurado ka ba na wala ka sa Kalye Bulalo ng alas 9:15 hanggang 20 ng gabing yun? I already told you, officer. I was at Tapa Street from 8:45 to 9:45 p.m. kasi nga na-flat yung gulong ko eh. Ano? Ulit-ulitin lang ba natin to, ha? Are we going around circles in here forever, officer? Kalma, Miss Simmons. Abogado ka pa naman. Alam mo ba kung ano yung inaasta mo ngayon? Ganyan na ganyan. Ang mga guilty sa isang Wait a krimen. minute. Sorry, officer, I have to stop you right there. And you cannot loosely use the word guilty. Lalo na sa isang tao na nagko-cooperate sa investigation ninyo. And this has not yet been filed in the prosecutor's office. We are all lawyers here, so we know that she has the right to refuse your invitation. Pasensya na kayo ha, mga attorney. Pero ang kailangan ko ngayon, malinaw at consistent na impormasyon mula sa iyo. Attorney Simmons, bago namin sumite, lahat ng makakalap namin sa investigasyon. At pagkatapos nito, iimbestigahan namin ang kotse mo. Dahil as of this time, kayo ang tinuturong suspect ng nag-iisa naming witness na kalahin mo nga naman isang abogado din. It's Lilan. Oh my God! Siya pa talaga? Sagupaan pala ito ng mga kumpanyera eh. Okay ka lang? God, Bonnie! I don't understand why your friend is doing this to me! Huwag kang mag-alala, maayos to, okay? Nagawa ko ng paraan. Hindi mo ba napapansin? Na parang may nagbago sa kanya, eh. Is she mad? Naiingit ba siya sa akin, ha? Hindi, Era. Walang personalan to. And what are you even doing here? Kung andito ka para bawiin yung statement mo, gawin mo na! Stop wasting my time! Sige na, gawin mo na! Because I did not do it! Sorry, Era, pero hindi ko babawiin yung sinabi ko. Nandito ako para magpaliwanag at mag-sorry dahil paninindigan ko yung nakita ko. Nakita mo ba si Era na binangga at basta iniwan niyo matanda? Hindi ko nakita na binangga niya, pero... Pero ano? Ha? Bakit ba proud ka to pin me on a crime that I did not do? Ano bang gusto mong patunayan, Lilith? Na magaling ka, ha? Then fine! You won the trial! And now what? You're setting on a crusade on your greatness? Hmm? Ganito bang klaseng kaibigan ang gusto mo, Bonnie? Na kayang gumawa ng kwento para lang makulong yung babaeng minamahal mo? Bonnie, tinanong kita. Ang sabi mo, magsalita ako. Dahil hindi malinaw sa akin ang totoo. Hindi mo sinabi sa akin si Era tinutukoy mo eh. At dahil girlfriend ko yung naiipit, kailangan baguhin ko yung totoo? Alam mo, hindi ko alam kung paano mo nakukuha ang humarap sa amin. Ikaw ang posibleng dahilan pag nakasuhan si Era. Buti pa, umalis ka na lang. Yan, kamusta na yung invitation kay Attorney Constantino? Makakapunta ba siya mamayang gabi for the closing program? Not yet. I was hoping na kung hindi talaga po pwede, we can ask Attorney Meredith to replace him. Total, nandito naman siya. Eh, kaso, mukhang may problemang mag-ina eh. At involved naman sa Attorney Matias. Why? What happened? Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Bonnie? Umalis ka na! Sorry, Era. Alam ko hindi madali itong sitwasyon, pero nakita ko yung nakita ko.
Abogado ako, abogado tayo. Kailangan nating panindigan yung tama. Lilet, is this your way of doing something that's right? Declaring one-sided statements? Hilaw na hilaw eh. Kung baga sa kanin, latang-lata. Eh ikaw, kanin na sunog. Bigas na naging uling, grasya na nadisgrasya, pagkain na naging laso na lang sa lipunan. And of course, the great Lorena. Lorena strikes again and needs to have a special participation every time Lilet is in trouble. Ano ba itong binubuo ninyong pelikula? Lilet and Friends? And you, kailan mo naman tatantana ng pag-remake ng Sinungaling Mong Puso? Wait. Manananggal in Manila, Trial Court. Talaga lang, Meredith, sisipsipin mo ang malinis na dugo ng isang tuwid at mahusay na abogado para gawing halimaw kagaya mo? Gusto mong baliin ni Lilet ang batas para lang mapagtakpan ang kasamaan niyang anak mo? Walang kasalanan ng anak ko. Hindi siya nagsisinungaling. I'm not surprised. I know you will cross all the lines for your own interests. You did it before. You broke our friendship rule. It seems that you're having fun breaking rules over and over again. It's getting to be a lifestyle. Ganyan ba sa lab? Susunod lang kayo sa batas kapag convenient? Mga ipokrito. Halika na, Lilet. Dito ka na muna, ha? May kakausapin lang ako saglit. Sabay tayong pupunta sa ospital. Apo. Ayun no, the lawyer turned star witness. Akala ko pa naman last night ka pa umalis. Yun pala, you really made sure na may paandar ka bago ka umalis ng Batangas, ha? Alam mo, kahit saan, you always take the chance to shine bright. Galawang pasikat eh. O ano, tips naman dyan para malaman namin. Hindi nakakatawa, Kurt. At mas lalong hindi nakakatuwang mapunta sa ganitong sitwasyon. Mapunta? Really? Ang sabihin mo, sinadya mong puntahan yung sitwasyon na yan. Hindi ba sinisiraan at dinidiin mo lang naman si Era dahil sila na ngayon ni Bonnie? Nagsiselos ka dahil patay na patay ka pa rin sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Walang mali siya yung ginawa ko at wala akong nararamdaman para kay Bonnie. Magkaibigan lang kami, yun lang yun. Wow! Okay. Deny ka pa. Yari ka sa akin. Paano nangyari? Exhibit A. Oh my God! So pathetic! Sa tingin mo, sinisiraan talaga niya si Era dahil bitter na bitter pa rin siya. Alam mo, merong bagay na bilib ako kay Lilet. She'll do whatever it takes to get what she wants. Give me a copy. Send it to me, dali! Bakit? Anong gagawin mo? Just wanna make sure that she doesn't get everything she wants. Alam mo, for fun purposes ko lang sana ilalabas to. Okay? Pero parang wrong timing ata. Okay na nga. Perfect timing kaya. Someone has to know the little person's little dark secrets.
Ayan. Sawsawera talaga yung Lorena na yan. No doubt about that. Kaya sawsawera din yung Lilet eh. Bagay silang mag-ina. But isn't that scary, Matty? Now that Lorena is involved, they will do everything to bring me down. Kamusta po kayo, Tatang? Kanina lang hindi maganda ang aking pakilasa. Dahil nga nakapandulo mo ang nangyari. Pero nang nakita ko kayo hindi ako makapaniwala ng isang Lorena mag-aaksaya ng panahon para lang dalawin ng isang hamak na gaya ko lang. Tatang, huwag niyo tatawagin ang sarili ninyo ng hamak lamang. Hindi ako papayag na hamakin kayo ng taong gumawa niyan sa inyo. Salamat. Salamat, Ma. Salamat. Lori, what happened? Are you okay? Tatang, siya po si Attorney Constantino De Leon. Asawa ko po. Siya ang inyong magiging abogado. Kumusta po kayo? And if they win, hindi lang ako makukulong, Matty. Posible din na mapasuspend or worse, mapadisbar ako dahil ipapamukha nila. Nagsisinungaling ako at pinabayaan ko yung matanda. Don't be scared, anak. The truth is on our side. But you know the truth doesn't always win, Matty. Not this time. Not this time. Sisiguraduhin ko, anak. And you're right about Lilet. Dapat nakinig ako sa'yo. Ano ba yan? Save your tears, anak. I'm your mother, and I will protect you. I will protect you from all those liars. Thank you, Mom. Yes? Special delivery from the NR Law Office. Jesus Christ, Lorena. Nandito lang ako dapat for my closing remarks. Tapos pinasugod mo ako sa ospital. Akala ko kung anong emergency na nangyari sa'yo. Then what do I get? Another ambush assignment. No, I'm not gonna do it. Not this time. Please, son. This is important. Every case is important. And I have very competent lawyers. Any of them can handle this pro bono case. Ba't di mo ibigay dun sa tuta mo? Yung Lilet, this time, she has my biggest endorsement. I want you to do it. Last time I checked, ako pa rin ang boss ng firm na ito. At hindi ako pipitsuging abogado. Hindi ako mahawak ng mga pipitsuging kaso. Talaga. Kahit na ang mga kalaban mo ay hindi rin pipitsuging attorney katulad mo. What's her name? Attorney Meredith Simmons. O ngayon, gusto mo nang humarap sa trial court, di ba? I see. I think I know what you're trying to do. Our case ended a long, long time ago.
Tapos na yun. Then prove it. Kalabanin mo siya. Pakainin mo ng alikabok. Lampasuhin mo ang babaeng sinasabi mong hindi mo na mahal. Kaya hindi ko na nga po alam kung anong gagawin ko eh. Una pong lakas-lakas ng loob ko nung sinabi ko sa kanila na papanindigan ko yung totoo. Nung aaminin ko po, ayun, tinatanong ko na kung tama ba talaga yung ginawa ko. Tatanungin kita ulit ngayon, Lilet. Bakit mo ginusto at bakit ka naging abogado? Para po makamit yung hustisya ng mga pinagkaitan nito. Kagaya niyo po. Hindi ba? Dahil ito ay isang marangal na gawain. Hindi ba? Dahil ito ang tama mong gawin? Tinang, bakit parang ang hirap-hirap po? Hindi lahat ng tama madaling gawin. Minsan, ito pa nga yung pinakamahirap at masakit na kailangan mong gawin. Sabihin mo nga sa akin, meron bang naidulot na maganda yung ginawa mo noon sa mga pagtatakip mo sa mga kasinungalingan ni Trixie? Di ba wala? Alam ko, mas masakit at mas mahirap sa iyo ngayon. Dahil mahal mo yung dalawang tao na malapit kay Ira. Lalo na si Bonnie. Hindi ka man nagmula sa akin. Kilalang kilala kita. Alam ko kung anong tinitibok ng puso mo. Tinang. Sana, no? Sa lahat ng ito, may mahal man siyang iba ngayon. Sana, huwag mong hayaan na masira ang pagiging magkaibigan niyo. Sangang dikit kayong dalawa nun eh. Yung husband niyo po pala, makakahabol din po ba siya sa photoshoot? My husband? Yes po. Mas powerful po kasi sana yung campaign natin kapag suportado ng family and happily married couple. You look so inspired today. Dahil ba nakita mo ang love of your life mo na hindi ka naman pinili at pinaglaban? Unbelievable, Lori. I don't regret losing a boy like you. Well, actually, Attorney Santos, gusto ko po malaman kung natanggap ninyo yung supplemental counter affidavit na pinadala ko po sa inyo. Oh yeah, with the attached video. Ano pong video? Pwede niyo po ba akong tulungan? Napatanggal po yung video ko. Not everything is about you, Lilet. You ruined everything. Kasalanan mo kung bakit nalagay sa alanganin yung kaso.